In this video, update muna tayo sa price action ni BTC. I-check natin yung possible price movement niya. Ethereum Spot ETF may preliminary approval na sa SEC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang SEC ay nagbigay na ng preliminary approval para sa tatlong Ethereum Spot ETF. Kasama dito ang sa BlackRock, Franklin Templeton, and VanEck. Ang approval na ito ay significant step para sa nalalapit na pag-o-offer ng Ethereum Spot ETF sa publiko. Ang mga traditional investors ay magkakaroon na ng exposure kay Ethereum kahit wala silang idea kung ano ang blockchain or walang direct exposure sa asset. At katulad ng Bitcoin Spot ETF, maiti-trade ito sa traditional stock exchange like Nasdaq, New York Stock Exchange, and Chicago Board Option Exchange na mas regulated at mas accessible na investment vehicle. Ang date naman ng pagsisimula ng trading ay posibleng maganap next week, July 23. Isa ito sa mga good news na inaantay din ng mga traders kasi it's additional liquidity na papasok kay Ethereum at yung speculation sa Ethereum ecosystem ay tataas din. So malaki pa din ang positive impact nito sa crypto market pero hindi siya biglaan, unti-unti yun. Isa din sa tinitingnan na dahilan kung bakit nagrally ang price ni BTC at ng crypto market ay yung nabanggit ni Larry Fink, ang CEO ng BlackRock, the largest asset management firm, sa kanyang interview sa Fox Business. Sinabi niya dito na nagkamali daw siya nang sabihin niya na si Bitcoin is a digital version of gold dahil ito ay isang legitimate financial instrument na nag-aalaw sa kahit sino na makapag-invest dito at makakuha ng uncorrelated type of returns. Dahil na rin sa sitwasyon ng ekonomiya ng iba't ibang bansa na patuloy pa din ang debasement sa kanilang currency dahilan para bumaba ang value nito. At si Bitcoin ang pwedeng magsilbing option of money beyond their geographies. So unti-unti na nilang nauunawaan ng real value ni Bitcoin na hindi lang talaga siya a version of gold na digital, a hedge against inflation. It's an alternative money na pwedeng sandalan ng kahit sinong individual sa mundo at nag-react ng positive yung price ni BTC dyan. Iba pang balita, nung nakaraan, meron daw mga Filipino artists na nahack ang kanilang mga YouTube channel at nag-run yung hacker ng fraud advertisement about XRP. Isa na dito yung Ben and Ben na nahack yung YouTube account nila at na-recover din naman. So ang ginawa ng hacker, gumamit ng deepfake video ni Brad Garlinghouse at sinasabi doon na aabot yung price ni XRP ng $4. Kaya nung nakaraan nag-rally din yung price ni XRP. However, yung mga ganitong incident hindi na bago sa crypto yan. Kahit sa normal advertisement na lumalabas sa mga YouTube video, minsan may mga advertisement scam. Lalo na ngayon na meron ng deepfake na kayang gayahin yung mga artist or influencer and create a convincing video. Maraming mabibiktima doon. Lalo na yung mga taong hindi naman pamilyar sa kakayahan ng technology. Sila yung magiging pangunahing biktima ng mga ganito. Kaya ang panlaban natin dito is knowledge and awareness. Kung nasa crypto naman tayo, we should be technical kahit papano. At kung matagal na tayo sa crypto, alam na natin ang mga gimmick na ito. Kahit sa X or Twitter, marami pa din diyang mga advertisement scam na aakitin kayong i-click yung link kasi may marireceive kayong airdrop. It's a scam. Sa mga email, kapag nakareceive kayo ng email about airdrop at nagsasabi na i-claim nyo ito, i-click nyo yung link, most likely it's a scam. Kasi yung mga legit project, hindi sila mag-i-email sa inyo or magra-run ng advertisement for an airdrop. Makikita nyo yon sa official website nila at ina-announce lang yon sa official channel. Kaya kung nasa crypto kayo, kailangan nyo maging vigilant. Always double check and verify. Sa mga comment section ng mga crypto influencer, ang dami dyan nagpo-promote ng tokens, mga nagme-message sa inyo, sa Telegram, sa Discord na mga fake account, hindi mauubos yan. Kaya kung bago lang kayo, mas mataas yung chance nyo na mabiktima. Itong Altcoin Pinoy YouTube channel, na-hack din ito dati. Para sa mga hindi nakaabot nun, pinalitan ng hacker yung name, ginawang Ethereum Corp, pagkatapos nag-run ng live advertisement scam sa channel. Gladly na-recover ko siya, kaya since then, mas naging maingat
mag-iingat na ako. At ganun din dapat yung gawin nyo. Alamin nyo yung mga best practices para makaiwas sa hack and scams. Meron tayong mga guide na nilabas dito sa channel if hindi nyo pa alam ang mga yon. Now, i-check naman natin yung price action ni BTC. Sa daily, meron na tayong bullish momentum ngayon kasi nabasag na yung 64,000 dito. So kumbaga pinutol niya na yung downtrend. And we have a consecutive green candle already. A sign of strength from the bulls. Katulad nga ng sinabi ko sa previous analysis, kapag nabasag na yung 64,000 above na yan, it will indicate market sentiment shift. Now, we don't have a retracement yet. Hindi na nangyari yung lower high dito. At kung ang retracement ay mangyayari dito sa taas, that's a higher high. And then possible sundan yun ng higher low. In a price action, bihira kasi tayo makakita ng after a higher high, susundan agad ang lower low. Nangyayari siya, pero rare. Kasi in a normal price action swing, higher high, higher low. Higher high, higher low to form a bullish trend. Now, ang bearish thesis naman natin dito is a retracement. Yes, magpo-form siya ng higher high. Pero yung susunod dapat doon higher high ulit. Pero kung malalim yung retracement at nakahanap ng support area and fail to create another higher high, then papasok siya sa downtrend. That could potentially retest the swing low. Sa ngayon, nasa loob pa din ito ng range. The sentiment is bullish because of this rally. Pero remember, andyan pa din yung Mt. Gox. Buhay pa din ang narrative na yon na hindi natin pwedeng baliwalain agad. At sabi sa pinaka-latest news na some Kraken users have reportedly received an email from the exchange about the Mt. Gox reimbursement funds na nagsasabi na madidistribute ito within 7 to 14 days. Nakita kasi sa Arkham Intelligence yung transfer ng 48,641 Bitcoin na nagkakahalaga ng $3.1 billion galing sa Mt. Gox Trustee wallet kahapon. At ang wallet na nakareceive ay pinaniniwalaan na associated sa Kraken wallet. At iyang opinion ng crypto community dito, yung iba naniniwala na kapag na-receive na nga yung funds galing sa Mt. Gox at kapag dinamp ito ng mga users, then it could affect the price of BTC dahilan para bumagsak ito. Pero yung iba naman ang paniniwala ay i-absorb lang daw ito ng mga institutional buyers kung sakaling magbenta na yung mga Mt. Gox users. At according sa CoinShares Inflow Report, umabot ng $1.3 billion yung pumasok ay Bitcoin last week, signifying one of the best weeks for Bitcoin investment inflows on record. At kung titingnan naman natin sa price action nga ni BTC, parang hindi na ganun kalakas yung FUD itself. Ang hinihintay na lang dyan is ma-distribute na talaga yung funds para matapos na yung Mt. Gox FUD na yan. Kasi tapos na yung FUD sa German government selling, ito na lang yung nagsisilbing balakid kay Bitcoin. Anyway, overall trend naman is still bullish. Katulad ng sinabi ko sa mga previous analysis video. At yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.